Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Nandito naman po tayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga 91.9 BBS WLBFM. Inyo pong lingkod si Pastor Tito Reboriano, muli niyo mga kasama, at sa technical side po natin si Sir Stephen. Ganun pa man, muli sa ating mga tagapakinig, morning po. Napakabuti ng Diyos sa pagkakataong ito sa ating buhay. Palagi nating alalahanin, bulay-bulayin sa bagong umaga ang kagandahan ng kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan na kumikilos sa sangkatauhan, sa bawat buhay na nandito sa mundong ito. Nais ko pong bigyan daan ang pag-uusapan po natin ngayon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa Pahayag, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 16. Na po. Pahayag 19, verse 11 to 16. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humahatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona na nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya ay lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuutan, at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit na mga malinis at puting lino, at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at pausigin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuutan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, salamat po sa buhay na binibigay mo sa amin. Alam namin, Panginoon, ikaw ang lubos na pinagmumula ng buhay. Ang dakilang mong kapangyarihan ay mananaig po. Simula noong lalangin mo ang mundo hanggang sa muli mong pagbabalik. Panginoon, salamat po dahil ang iyong salita ay totoo at makatotohanan. Ang mga pangyayaring lahat ito, Panginoon, ay dapat naming tanggapin at panampalatayaan, paniwalaan. At ang pag-asang ito, Panginoon, magbibigay sa amin palagi ng kagalakan sa bawat araw na aming buhay habang kami naghihintay sa muling pagbabalik. Salamat muli, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa aming mga tagapakinig, patuloy po, Ama, na pagpalain po ang buhay ng bawat isa. Salamat po muli. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong tatalakayin sa umaga pong ito ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong mga katanungan na sa isipan po ng bawat isa, o kaya dapat malaman ng isang tao ang kabuuan ng plano ng Panginoon. Alam po natin na ang Panginoon ay simula ng lalangin ang mundo hanggang sa muli niya babalik at mahalayahayag ang kanyang salita. At mga katanungan ito ay kailan kaya ito mangyayari? Ano kaya ang mga tanda? Ano po? Kaya tingnan po natin ano po ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Marami po mga talata sa kanyang salita. Biblia, bilanggit ang Panginoong Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Titingnan po natin kasi napakagandang malaman natin, lalo na sa panahon ngayon, sinasabing na madali nang dumating ang Panginoon. Po? Ayon po sa Matthew
Kapitulo 24:27, sabi dito, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. At ano yan? At ayun naman po sa Lucas Kapitulo 12, Kapitulo 12 Kapitulo 12, versikulo 40, sabi po dito, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Actually po talagang wala po nakakaalam. Sinabi nga ng Panginoon na wala nakakaalam ang araw at ang oras. Pero po napakaganda dahil nagbigay rin ang Panginoon ng mga tanda, yung panahon na kanyang pagbabalik. Bago siya bumalik, ay nagbigay siya ng ano ba ang mga tanda ng pangyayari. Dapat nating malaman din sa ating pagtatalakay po sa umaga pong ito. Alam natin ang Panginoon na pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit, may dalawang anghel na nagpakita sa mga nakasaksi. Paano po isinasalarawan ng mga anghel sa mga saksi ang pagbabalik ni Kristo? Maliwanag po. Tingnan natin po sa Gawa chapter 1 verse 9 to 11. Sabi po dito, pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at nakatuon siya at natatakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yan. Maliwanag po na kung paano po ang Panginoong Jesus umakyat sa langit sa pamagitan ng sa alapaap, ay ganoon din po ang pagbabalik niya. Makikita rin po natin siya. Ano po? Maliwanag. Ang tanong po ngayon, ano ang mga mangyayari sa mga mananampalataya sa pagbabalik ni Jesus? Ano po ba ang mga mangyayari sa mga mananampalataya doon sa nagtitiwala kay sa Panginoong Jesucristo? Dito po sa 1, Kapitulo 14, versikulo 2 at 3, sabi dito ni Panginoong Hesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Yan po ang maganda po na makita po natin na ang mga mananampalataya sa Panginoon, alam po natin ang Panginoon ay pagbalik niya, no? Yung mga mananampalataya ay kasama niya ang pagbalik niya sa langit. Dapat po nating malaman din na makikita mo natin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik ay hindi pa siya tutungtong dito sa lupa. Ibig sabihin, nasa alapaap lang siya at kukunin niya yung mga taong nananampalataya sa kanya at isasama niya. Ano? Kung saan ang Panginoon, alam naman natin ang Panginoon ay nasa paraiso, nasa kanyang kaluwalhatian. Alam natin na isasama niya ang mga mananampalataya oras na panahon ng pagbabalik niya. Tingnan po natin sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5:10. Sabi dito, sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kung titinan po natin, marami po tayo dapat malaman. Ano po ang mga mangyayari oras ang Panginoon ay bumalik sa pamamagitan ng alapap at aagawin niya. Ang aram niya po mayroon naman pong dapat tayong malaman tungkol sa pagdating ng Panginoon, yung tinatawag natin pag-agaw o rapture. Medyo mahaba rin po yung tatalakayan natin. Ngunit ito po ang mangyayari. Pag inagaw na tayo ng Panginoon, kinuha na tayo dito sa lupa, mayroon din po mangyayaring sabi nga, piging o kapistahan po sa langit at mayroon doon awarding. At actually po ito yung sinasabi natin na pagdating ng Panginoon ay maghuhukom siya. Sabi, mayroong paghuhukom at mayroong mga awarding pong gagawin sa atin.
Sangayon po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, 1-3, sabi dito, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. At dito po, titinan po natin na ano ang mga mangyayari po sa lahat ng hindi handa sa pagdating ng Panginoon. So, ibig po sabihin, sa kapanahonan ngayon, maraming tao po na titinan natin na mayroong mga mananampalataya at mayroong mga hindi mananampalataya. Yan po ang dalawang klaseng tao sa ngayon. At marami rin taong walang alam tungkol sa mga bagay na ito. Ano po? Abala sila sa pamumuhay nila pang araw-araw. Pero maliwanag po dito sa ating nabasa na ang pagdating ng Panginoon na mga mangyayari po sa lahat na hindi handa ay, sabi po dito, pagdating tulad ng Panginoon ay, sabi dito, ay kapahamakan ang darating doon sa mga hindi handa. Ano po? At sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 1, 6-10, sabi po dito, gagawin ng Diyos ang nararapat tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoon Jesus ay ihahayag na mula sa langit kasama ng kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagalab na apoy. Parurusahan ang lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Maliwanag din po na yung mga tao pong hindi handa o hindi naniniwala ay magharap po ng pagdurusa. Po. Walang hanggang kapahamakan, sabi nga rito. Ano po? So ano po ang mabuting paraan na paghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Mas maganda pong malaman natin na nagbigay rin ang Panginoon ng pagpapaalala sa atin na habang tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik, ang mga tao ay binigyan niya rin pagpapaalala kung ano ang magandang gawin. Ano po? Sabi po dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 4-6, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo bibigla sa araw na iyon sa darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. So, ibig pong sabihin, kapatid, doon sa mga handa, doon sa mga nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, maliwanag po na hindi tayo dapat matakot. Dahil alam naman natin na kung tayo manampalataya sa Panginoong Hesukristo, sabi nga, wala na tayo sa kaparusahan, wala na sa hatol. Inilipat na tayo ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa buhay. At namubuhay na tayo sa liwanag. Ibig sabihin, tinawag na tayo ng Diyos ng righteous o matuwid sa kanyang harapan dahil tayo'y pinatawad na. Yan po napakagandang malaman po ng mga tao na pagdating ng Panginoon, dapat tayo handa. Dapat tayo maniwala sa mabuting balita upang pagdating ng Panginoon, hindi tayo mabibigla na po.
Kaya po mga kapatid, sinasabi po dito sa unang 1, Kapitulo 2:28, kaya nga mga kaanak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. So iyan po mga bagay na ating natalakay ay magpapaalala lamang sa atin ngayon. Alam naman po natin na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay maliwanag pong pinapahayag sa Kanyang salita at dapat ito'y bigyan nating daan palagi. Ano po? Ang ikalawang pagdating ni Jesucristo po ay ang pag-asa ng mga mananampalataya na ang Diyos ay ang may kontrol sa lahat at siya po ay tapat sa mga pangako at kung ano man po ang mga pagpapahayag nito sa propesiya sa Kanyang salita. Sa kanyang unang pagparito po, alam natin na si Jesucristo po ay naparito sa lupa bilang isang sanggol. Kaya katatapos lang po lang ating pag-celebrate ng Christmas o December kung bakit ang si Jesus, Diyos ng katawang tao. Ito po yung unang pagparito niya bilang isang sanggol sa isang sabsaban sa Bethlehem. Tulad po ng pinopropesiya. At tinupad na po ni Jesus ang marami sa mga propesiya tungkol sa Kanya, tungkol po sa Misayas na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang kapanganakan, buhay sa pagministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay. Naganap na po yung mga bagay na iyon. Maliwanag po sa salita ng Panginoon. Gayon man may ilang mga hula na tungkol sa Misayas na hindi pa natutupad ni Jesus. Ito na po yung ikalawang pagdabalik ng Panginoong Jesucristo. Ay bigla pong sabihin, parang nasa 70% o 70% na po yung naganap. Naghihintay na lang tayo ng 30% tungkol sa buhay ng Panginoon. At dito na po yun. Ang ikalawang pagdating ni Kristo po ay ang pagbabalik ni Jesus upang matupad ang mga natitirang propesiya po. So makita po natin sa Kanyang unang pagdating, si Jesus ang nagdurusa na tulingkod. Sa Kanyang ikalawang pagparito, si Jesus ang magiging mananakop na hari. So nakita po natin yung una, sabi nga natin, suffering servant. Alam naman po natin na ano ang ginawa ng Panginoong Jesus. Inaalay niya ang Kanyang buhay. Nagdusa po siya, naghirap para tayo maligtas. At alam niyo po, sa pangalawa niyang pagdadating po ay isa na pong haring mananakop. Ano po? Iyan na po ang Kanyang pagdating. So kasama po ng hukbo ng langit ang Kanyang tabi po. Hindi po malinaw sa mga ginawa ng mga propeta sa lumang tipan ang pagkakaibang ito na si Jesus po ay siya lang mismo ang unang dumating po siya at siya pa rin yung darating. Alam niyo po, hindi malinaw doon sa lumang tipan. Akala ng iba po, paniniwala nila na mayroong dalawang Misayas na darating. Kaya po, mga kapatid, alam niyo po, sa panahon ngayon yung mga Israelitas, mga Hudyo, karamihan po ay hindi pa naniwala, hindi pa nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Dahil lang sa unang pagdating ni Jesus bilang isang Misayas, isa pong sinasabi nating nagdurusa na lingkod o suffering servant. At alam natin ang Kanyang kamatayan ay karumaldumal. Kaya sabi ng mga Israelitas, ito ba ang Misayas na hinihingi natin na pindala ng Panginoon? Siya ba ang tagapagligtas na kung saan ipinako pa sa krus? Kaya sabi nila, hindi yun ang Misayas na binigay sa atin. Mayroon pa silang hinihintay na pangalawang Misayas. Kaya po ang pagkaalam nila, may dalawang klaseng Misayas. Pero po sa atin mga kapatid, malaman po natin na isa lang na Misayas ang darating. Kaya po na hindi po nagsasalita sa dalawang individual.
Marami po kasing naniniwala na magkakaroon ng parehong nagdurusa na Misayas at ibang mananakop na Misayas. Ang hindi nila po maintindihan ay iisa lamang ang Misayas at gagampanan niya ng dalawang tungkulin po at ginampanan na po ni Jesus ang tungkulin na naghirap na lingkod at gagampanan pa rin ni Jesus ang tungkulin na tagapagligtas at hari ng Israel sa kanyang ikalawang pagpaparito po. Ano po? Kaya po, ang pagparito ni Jesus, ang Israel at ang buong mundo po ay magluluksa sa hindi pagtanggap sa Misaya sa unang pagkakataon na siya ay dumating. Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, sinabi ng mga anghel sa mga pastol, mga lalaking taga Galilea, ano po, kung paano ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. Ang parehong Jesus na ito na kinuha mula sa inyo patungo sa langit ay babalik sa parehong paraan. Maliwanag po yan. So, sa ikalawang pagparito bilang ang Panginoon ay ang gagawin niya po doon sa mismo sa bansang Israel, sa bundok ng Olibo. Ano? So, bababa ang Panginoon sa bundok ng Olibo. Sabi nga po sa Matthew 24:30, sa panahong iyon, ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit at ang lahat ng mga bansa sa lupa ay magdadalamhati. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Inilalarawan rin po sa Aklat ng Tito, Kapitulo 13, ang ikalawang pagparito bilang isang maluwalhating pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Kaya po, maliwanag po, kanina nabasa po natin sa ating pambungad sa pahayag ang maliwanag pong pagdating ng Panginoon. Kaya po ito'y napakaganda pong malaman natin. Mga kapatid, maliban po dyan, alam po natin na ang Panginoon ay nabanggit po ng mga tanda. Kaya kung magtatanong po tayo, kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito? Although sinabi ng Panginoon na walang makakaalam ng araw at oras, pero po tingnan po natin kasi dito po sa Matthew, Kapitulo 24:5-8 ay binibigyan tayo ni Jesus ng ilang mahalagang pahiwatig para malaman ang pagdating ng katapusan ng panahon. Sabi po dito sa Matthew 24:5-8, maraming darating sa aking pangalan na magsasabing ako ang Kristo at malilin lang ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ngunit siguraduhin hindi kayo mabahala. Dapat mangyari ang mga ganong bagay, ngunit darating pa rin ang wakas, bago dumating ang wakas. Ang bansa ay magsisitindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay simula ng mga sakit sa panganganak. Ang pagdami ng mga huwad na misayas, pagdami ng digmaan at pagdami ng tagutom, salot at natural na sakuna, ito ang mga palatandaan ng katapusan ng panahon. Sa talatang ito po nabanggit po, bagaman tayo po ay binibigyan ng babala, hindi tayo dapat linlangin dahil ang mga pangyayaring ito po ay simula lamang ng mga sakit ng panganganak. Darating pa rin ang wakas. So ang ilan po mga nagtuturo na sa bawat lindol, bawat political na kaguluhan at bawat pag-aatake sa Israel bilang isang tiyak na palatandaan po ng mga huling panahon. At alam niyo po mga kapatid na ang aksyon nga, sabi nga malinaw po na kung ano po ang nangyayari ngayon sa kalagitnaan, kalagitnaan ng silangan po yung Middle East, na kung saan nandun po yung bansang Israel. Alam niyo po ngayon sa kapanahonan ngayon ay talagang nakakapaligid sa kanila ang
mga bansa at sila'y balak na talagang lusubin, gulawin. Alam niyo po mga kapatid, ito po mga tandang ito ay malaking maglalarawan sa atin na madali na ang Panginoon. Lalo na po ang mga bansang Russia, Iran, Libya, Syria. Ang mga lahat po ito, ang Lebanon, ang lahat ng ito ay nag-aabang upang salakayin. At kung malawak po ang ating pangunawa, mga kapatid, ito po'y tinatawag na magugwar. Giyera po ito mangyayari. Naglulusobin muli ang bansang Israel. At oras na lusubin ng Diyos, oras na lusubin ng mga bansang ito, ang bansang Israel, ito na po yung panahon na ang Panginoon ay bababa sa langit at mamamagitan po at kakalabanin ng mga bansang ito. Maliwanag din po ito sa aklat ng Sakarayas. So mga kapatid, marami pong tayo dapat malaman sa mga bagay na ito. At siguraduhin po natin na ang Panginoon ay babalik na muli. Ang tanong ngayon, handa ka na ba? Dahil alam po, sigurado po natin na mangyayari po ng mga bagay na ito at maliwanag na po nangyayari ngayon. Kaya ang dapat lang na paghahanda ay maliwanag pong dapat lang tayo maliwanag sa Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas at maliwala po tayo sa mabuting balita. At tayo magsisi, tanggapin na tayo makasalanan, magsisi, humingi ng tawad sa Diyos at magbalik loob tayo sa Kanya. Yan po ang paghanda natin. So hindi po tayo dapat matakot. Mga kapatid, marami po tayo dapat malaman sa mga bagay na ito. Ngunit salamat din dahil sa araw na sa umagang ito ay sana nagkaroon tayo ng glimpse o kaya pagtanaw sa mga pangalawang pagbabalik ng Panginoon na kung saan doon na tayo dapat nakatuon sa pagbabalik ng Diyos. Kaya po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam natin na siya ay maghahari na, itatatag niya ang kanyang pamahalaan na wala ng ibang napakagandang pamahalaan. Puro ng sagana at katahimikan. At ito'y magpawalang hanggan-hanggan pa man. Muli po mga kapatid, salamat po muli sa umagang ito sa inyong pakikinig. At sa umasa po tayo na ang Panginoon ay tapat sa atin. Huwag tayong makalimot sa pagbabasa, pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po salamat sa iyong kadakila at kapangyarihan. Salamat sa pangako mo na muli kang babalik. At habang kami naghihintay, Panginoon, alam namin na ito'y pamamahala na kung saan mananagana ang kaluwalhatian at kapangyarihan, ang kagalakan at ito'y walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Tulungan mo po na ang mga tao na hindi pa naman palataya na sila rin, Panginoon, ay maniwala at maunawaan nila ang muli mong babalik at maging handa rin sila, Panginoon. Salamat din po sa aming sponsor na si Ma'am Lalaine Villaperte Abonal sa kanyang buhay. Patuloy po, Ama, na dalangin namin kalakasan, kadurungan sa kanyang buhay, maging sa lahat ng staff po dito sa radyo muli po na patuloy pong nagtataguyod ng programang ito sa aming mga lingkod ng mga pastor, sa lahat ng mga tagapakinig. Pagpalain mo na po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Salamat po muli. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. BBS